Pag-usapan pa natin ang tumataas na kaso ng leptospirosis sa bansa sa ating panayam kay Department of Health Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo. Asek Domingo, magandang umaga po. Magandang umaga, Ivan. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Asek, ilan na po ang mga numero ng mga kaso ng leptospirosis sa bansa ngayong taon at meron hubang mga fatalities? Yes, Ivan, yung ating numero sa leptospirosis ay as of July 27 pa rin. Ito yung 1,444 na bilang natin na may kasamang 162 na namatay. Ang numero na ito ay mas mababa kumpara sa nakaraang taon. Ngunit, hindi pa po kasama yung mga nakikita natin ngayon na leptospirosis cases na nakapila sa ating mga ospital. So, nakikita ho namin natataas pa ito. Ito hong pagtaas ng mga kaso, maiuugnay natin sa mga pagbahang dulot ng Haing Habagat at Bagyong Carina noong nakaraang buwan. Tama po ba? Tama yan, Ivan. No? Kahit anong dahilan, basta natikit sa tubig baha, maaaring maging leptospirosis na yon kahit walang simptomas. So yes, may iuugnay yan. Are we seeing the worst of it, Dr. Domingo, o posible pa hong tumaas ito? Kasi nabanggit ninyo, posibleng buwan abutin yung ng mikrobyo, yung pag-incubate. Tama yun, yung ating incubation period is from as few as 2 days hanggang 30 days. Ang average ay nasa mga gitna ng 1 to 2 weeks. At meron tayong pwedeng gawin ngayon, no? So ngayon nakikita natin yung pila ay humahaba. Pag tayo po mga kabayan, mga kapuso ay lumutong sa baha, kahit wala pang nararamdaman, kahit wala pang lagnat, basta nalusong sa baha, pumunta ho sa doktor para magkonsulta at mabigyan ng doxycycline kung kailangan. Kasi yan ho yung tulong para hindi natin makita ang pagdagdag at baka sana ito na yung pinakamataas. May binabanggit pong surge capacity plan ang DOH sa mga ospital. Pakipaliwanag nga ho ito. Ano ho ba ibig sabihin nito? Ang surge capacity plan ng DOH ay nangangahulugan na kung dati ang isang ospital, sabihin na natin sa 100 kama, 10 lamang yung nakalaan para sa leptospirosis. Pag sinabing surge capacity, dinadagdagan yon. So hindi lang 10, magiging 20 na kama or more. Depende sa pangangailangan. Yan ang ginagawa ng ating surge capacity plan para kaya nating tanggapin ang mga pasyente kung kinakailangan. Ano ho bang sitwasyon sa ating mga ospital sa ngayon, Dr. Domingo? Nagkakaroon na ba ng kakulangan sa mga kama? Awan ng Diyos ay hindi pa naman nagkukulang, ngunit nakikita natin na malapit mapuno or minsan lumalampas pero naaagapan. Yung pinaka nababalita natin is yung sa National Kidney Transplant Institute saka sa San Lazaro Hospital. Pero nakikita natin na naaagapan naman yan kasi linilipat natin. Sa mga gamot, Doc, hindi naman tayo kinukula. Ano ho ba yung mga gamot na halimbawa pag ititreat na ang isang leptospirosis case? Yung mga gamot natin, yung pa rin talagang doxycycline yung ginagamit na mainstay na sinasabi. Pero may mga iba ring antibiotic na pwedeng gamitin sa lepto. Ang siguro dahilan kung bakit kailangan na hospital, kasi karaniwang tinatamaan yung kidney at nadadialysis. Siyempre, kailangan natin ng makina. So, tulog talaga ng hospital. Moving forward, Doc, hindi ho ito yung unang bagyo at unang pagbaha. Marami pa tayong mararanasan mga pagbaha ngayong taon. Ano ho mga plano ng DOH sakaling magkaroon pa ng ganito mga surge, ika nga, sa kaso ng leptospirosis? Yes, magandang tanong yan, Ivan. No? So, kailangan talaga yung ating information campaign na papalakasin pa. At pag sinabing papalakasin sa risk communication, yung balanse nung sabihin na nating warning or pananakot versus reassurance. Kasi naiintindihan namin yung mga hindi makaiwas na pumunta sa baha. Pero ang kailangan na konting paalala o sabihin na natin pananakot, kahit wala hong simptomas, basta nadikit sa tubig baha, kailangan talagang kumonsulta. Kasi ano na yan, kumbaga alam na nating ito yung mangyayari, yun talaga yung siyensya sa likod niya. At saka baka mabanggit din ho natin sa ating mga kapuso na hindi ho mahal itong doxycycline, di ho ba? Yes, hindi siya mahal. Actually, sa government centers, libre po siya. Ayun naman Kasi pala. yung konsultasyon, basta sa government center, libre rin po yan. Marami rin tayong mga volunteer doctors na nagte-telemedicine, iba-ibang mga providers. So, wala ho talagang kakulangan sa konsultasyon. Kailangan ho talagang gawan ng oras at lumapit para alam natin ang sitwasyon natin. Dr. Domingo, idagdag ko na rin, tumataas din ang bilang ng mga dengue cases natin. Yes. Ang ating dengue cases, na nakikita natin ay as of the latest count,
128,834 as of July 27. Ito ay mas mataas ng 33% kumpara sa 97,211 noong nakaraang taon. Pero Ivan, bumaba yung bilang ng mga namamatay. From 378 last year, 337 tayo ngayon, which means mas maagang nagkukonsulta ang mga kapuso natin, which is good. Alright. Asek, maraming salamat sa panahon ninyo. Maraming salamat, Ivan, at magandang umaga sa lahat po. Nakausap po natin DOH Assistant Secretary Albert Domingo. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.